Well, una sa lahat, hindi naman masama yung recalibration, ano? Every 3 years, ginagawa Mhm. naman talaga yan. At hindi naman first time na nakita natin ng isang Pangulo, nangingi siya ng courtesy resignations ng kanyang gabinete, no? So Mhm. that is actually expected. Pero syempre, yung courtesy resignation does not necessarily mean na tatanggapin ng Pangulo. Syempre, Mhm. iba yung tinitignan sa tinititigan. Mhm. So I would assume, di ba, kung sino yung mga sa tingin niya kaalyado niya talaga, Mhm. or yung nagpe-perform ng maigi, syempre yung kanyang ika nga i-retain, ano. Yung mga iba naman, it will now allow the president, ano, na para Mhm. mag-revamp talaga at ilagay yung sa tingin niya mga tao niya talaga. At bali-balita lang naman, hindi ba, alam naman natin may mga kwento na nagkakaroon doon ng purging noon pa man, ano, bago pa itong eleksyon, na ina-identify nila kung sino ang talagang tao ng Pangulo at tao ng mga Duterte, no. At sabi nga Mhm. nila may mga aligasyon na unti-unti daw tinatanggal yung mga tao na parang sympathetic or loyal to the former president. Mhm. At the end of the day, it's actually expected, ganun talaga. Kasi under the law, kung ikaw ay Pangulo, may free hand ka, no? Itong mga gabinete, ang tawag dito ng civil service, mga confidential employees yan. Mhm. They basically serve at the pleasure of the president. At ang tanging qualification nila, yung tinatawag na trust and confidence reposed on them. Mhm. Eh, syempre, kung walang tiwala sa iyo ang Pangulo, hindi pwede ka talagang alisin.